Magandang araw, bayang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Buo po ang Pilipinas ha, kasali pa Mindanao. Anyway, mga kababayan natin, magsimula tayo ng masaya. At nang sa ganun kalagitnaan hanggang katapusan masaya. Ano po bang masayang talakayin ngayon sa ating bansa? Ito pong si Harry Roque. O, hindi ba? Masaya yan eh. Si Harry Roque po ay inusisa, inukilkil yung pong kanya pong mga kinita. Mga kinita niya. Ito pong si Beatrix Luistro na kongresista. Babae po itong si Congresswoman Luistro ng Batangas. Talagang inukilkil ng husto ito pong si Harry Roque hanggang sa nauwi po yung usapin doon sa Biancham, yung kanya pong korporasyon, family corporation yan eh. Sapagkat noong 2015 daw po, ang pera lamang niyang si Harry Roque, 125,000 pesos. Pagkatapos, pagkalipas ng isang taong mahigit, naging 3 million, 3.6 million. Humigit kumulang. At noong 2018, umabot po ang pera niya ng 68 million. Inukilkil po yan ni Congresswoman Luistro kung saan nanggaling yung pong kanyang sandamukal na pera. Aba, sabi niya, nagbenta raw sila ng property, yung property ng tiya niya. Diyan po sa multinational. Nagbenta raw po ng humigit kumulang sobra. Humigit kumulang sobra. Yan. Kaya siya ay nagkaroon po ng ganong kalaking pera. At yung pong Biancham na yan, na nagmimay-ari naman ng lupa niya roon sa Baguio, korporasyon din. Korporasyon. At yung Biancham na yan, doon po minahuling wanted eh. Wanted na in-check doon sa bahay na yon. Hindi raw niya alam yun. Diba? At yun daw tauhan itong si Cassandra Leong. Yan, mabigat yan. Bakit? Nahuli po sa Indonesia itong si Cassandra Leong. At itong may-ari nga nitong Whirlwind Corporation na nagpaparkila doon po sa Lucky South 99. Na ang abogado po, ito pong si Attorney Harry Roque. Na ayon sa kanya, kay Harry Roque, siya po ay abogado lamang nitong si Cassandra Leong doon sa Whirlwind dahil meron silang kaso, kaso ng ejectment, injection, mga usapin na panglegal. Pero sa kauukil-kil po ng Kongreso, marami pong inimbita na mga empleyado roon, mga stockholders ng Lucky South 99. Abay, lumalabas po na yung pong mga stockholders nila, wala palang perang inilagay. Ibig sabihin, doon sa 98%, 2% lamang yung nominal shareholder. Abay, biruin mo yun, ha? Dahil lamang sa batas na nagpapairal po ng korporasyon sa Securities and Exchange Commission, wala pong nakukulong dyan eh. Pagka gumawa ng krimen, yung korporasyon, masasarado. Pero wala hong balitang nakukulong eh. Kaya, ito ay ginagawang korporasyon kahit na yung pong pag-aari ng totoong operator, 90 hanggang 98%, ay nananatili sa korporasyon na 2% lamang ang nominal shareholder. Ganon din po ang nangyari dyan sa Bamban Tarlac eh. Yung kay Alice Goo, yung korporasyon ng bumili ng lupa kay Alice Goo,
Hindi natin sinasabi si Alice Go may area. Pero, doon po sa Tarlac, yung stockholders nila ron, nagtitinda ng kakanin, nagtitinda ng almusal, nagtitinda ng gulay. Sa palengke, sa public market, mantakin mong bilyones ang halaga ng korporasyon eh. Lumalabas ngayon na yung mga nominal shareholders nila, pinangalan lamang sa kung kani-kanino. Hindi, nagulat pa nga yung inimbita eh. Na stockholder na siya pala may-ari doon. Di ba? Yan. At doon po sa Porac, Pampanga, lumutang po ang pangalan ni Attorney Harry Roque dyan. Dahil nga siya po ang lumapit kay PAGCOR Chairman Tenco para areglohin yung kaso po nito pong Lucky South 99 na meron pong pagkakautang na $500,000 ba? Yan, ganun kalaki. At yan ay kaya naukil-kil mga kababayan natin dahil nagkaroon po ng krimen. Nagkaroon ng krimen doon po sa Banban hanggang sa dyan sa Porac, Pampanga, Nahawa. Di ba? May nakatakas po na Vietnamese na sinasabing siya biktima ng torture. Nakatakas lang. At sa pagtakas na yan, ng Vietnamese na yan, na-discoveryhang meron po pala diyang bugbugan, may patayan. Meron pong mga putahan dyan. May prostitution. Meron daw pong gay bar sa loob ng Pogo Hub. At dito nga sa Porac, Pampanga, nasabit pa nga pangalan nitong si Senator Lito Lapid, yung pala sa mga Santos yan. At yung Santos naman ngayon, na inukil din doon sa Kongreso, mga kababayan natin, nagdi-deny na ito po ay kanilang ibinahagi ng buo. Sapagkat hindi pa po kumpleto ang transaksyonez. Abogado nga po si Harry Roque dyan Ito pong kanilang corporate secretary, wag na nating ano yung pangalan, kawawa naman biktima na nga Pagkatapos ilaladad natin ang buong pagkatao ng isang single mother, taga Davao, na siya po ay ginawang corporate secretary ng Lucky South 99. Nakamukat-mukat mo ang trabaho. Corporate secretary, alam niyo ba ang trabaho ng corporate secretary? Gumagawa po yan ng agenda. Gumagawa yan ng programa kung anong pag-uusapan ng korporasyon. Yan din po ang pumipirma sa mga dokumento ng korporasyon. Authorized by the President of the corporation. Ang ginagawa lang po pala nito, mag-issue ng gate pass. Mantakin mo yun. Gatekeeper ang trabaho nitong babae. At ang sweldo ay 23,000 pesos. Corporate secretary, Bandang huli, kaiipit na kaiipit nito pong si Sia Alonto, anong Muslim na congressman na yan, napakatalino. Abay, umamin po na yung pong Whirlwind at saka Lucky South 99, nag-iisa lang ang may-ari. Iisa lang. Ibig sabihin, yung sinasabing umuarkila, pa-etching lang. Ayan. Anyway, yan aabot sa husgado yan. Siguradong hindi po yan tatantanan Yung Kongreso in aid of legislation, pero yung Kongreso, humahanap po yan ng katwiran bawat isa. At kung hindi matuwid, sigurado may paglalagyan yan. Sana naman itong si Harry Roque sa kanyang pagsisinungaling, na-contempt po Dahil doon sa nakaraang hearing, hindi umattend at sinasabing may hearing daw siya sa Makati. Verify po nung COMSEC, yung Committee Secretary,
Hindi po totoo, wala pala siyang hearing. Nagsisinungaling. Iko-contempt sana yan na mahaba-habang araw eh. Pero, umamin na lamang si Harry Roque na yun daw po ay honest mistake. Tapat na pagkakamali. Tapat na pagsisinungaling. Ganon? Okay. Hanggang sa umabot na po ang usapin. Lumalala na. Pati po yung bahay niya sa Benguet na may nahuling wanted nga po ron. Natauhan daw nitong si Cassandra Leong. Wanted, nakatira doon sa bahay niya. Nung una, sinasabi niyang korporasyon daw yun. Biancham. Pero interesado siya maging kanya. Ay yung pala mahigit 90% talaga kanilang mag-asawa. At ilan lamang yung katulad din nung Whirlwind at saka nung Lucky South 99. Mga nominal shareholders. Sa totoo, kanila talaga. Kina Harry Roque. Yan ang lumalabas sa investigasyon, Anyway, dadaan pa po yan sa husgado. Ewan kung anong kalalabasan yan. Kung sakaling may pagkakamali, pagkakasala sa gobyerno, merong hindi tamang ginawa, may krimen. Magaling namang abogado yan Di pagtanggol niya sarili niya. Di ba? Pero sinisiguro ko, ito, halimbawa si Nabato, si Digong, si Bongo, at ilang general maging suspect dyan sa International Criminal Court. Doon po sa The Hague. Hindi pwedeng abogado ni Digong to. Itong si Harry Roque. Di ba? Inuulit ko, hindi pwedeng abogado. Sapagkat noong 2016, mismong si Harry Roque ang nagsabi na ito pong si Digong ay huwag niyong iboboto sapagkat ito po'y mamamatay tao, killer, murderer. May kadaldalan kasi nito. Nangangampanya, naninira pa. Di ba? Nung panahon na yon, siya po ay kandidato ng party list na Kabayan. Nanalo! Nanalo si Harry Roque. Kaya lang isang taon lang sinipa siya ni Ron Salo. Alam niyo po ba yung si Ron Salo? Siya rin po ang nagrekomenda na ma-contempt itong si Harry Roque na kanyang profesor sa law sa UP at ninong. Abay, kung hindi ba malaki kasalanan nito ninong nato, pakukontempt mo, inaanak ka. Di ba? Abay, napakalalim pong pinagmula ng sama ng loob ng isang inaanak yan. Ganun po ang nangyari rito kay Harry Roque. Saan nanggaling nga naman yung 68 million? Pera ng pamilya. Pinagkatiwala. Talagang ganon. At ibalik natin ang usapan dito sa Kingdom of Jesus Christ. Ito po ay nilusob ng kapulisan sa pangunguna po nitong si General Nicolas Torre. At kahit na po yung si PNP chief natin, Marbil, nandoon. Alam niyo po ba kung anong nangyari? Pinasok nila yung kingdom. Kaharian. Napakalawak po pala talaga Mahigit 24 yata ang building na nasa sa loob nun. Hindi pa po kasama yung malaking kwan dun, Yung gym na mas malaki pa sa Araneta Coliseum, di ba? Na pinagagawa ron. At hindi pa po nila nakikita. Sa laki nga namang yun hinarang sila ng mga loyalista o kawan ng relihiyong Kingdom of Jesus Christ ni Apollo Kibuloy. Alam niyo yung Apollo yan ay matalinghagang pangalan yan. Yung Apollo, anak ni Zeus, yung Diyos ng kalawakan. May anak yan si Apollo, ang pangalan. At yan si Apollo ay kinikilala rito sa lupa bilang Sun God. Ganun. Sun God.
marami pong asawa. Si Apollo. Anyway, huwag natin pakialaman yun, di ba? Baka mamaya akala naman itong si Apollo Kibuloy, wala pong asawa to. At ito pong si Apollo Kibuloy, may kaso po kasi sa Amerika na human trafficking at may mga nagrereklamong mga babae na kesyo inabuso. Yan kesyo inabuso. At yan ipinatatawag sa Amerika para sa arraignment. Di ho ba sa piskalya meron ganun? Investigasyon muna. Tapos saka papapailan ng kaso yan, saka pa maghihiring. Ayaw pumunta doon. Inabutan po nung pag-ukil-kil ng Department of Justice sa kaso niya. Meron pa palang kaso yan pareho doon sa Davao. Panahon pa po ng mayor si Digong Duterte. Bakit hindi yun ang i-file sa kaso? Bakit sa kongreso nyo ko uukil-kilin at didikdikin nyo ko ron? Di naman ako makakasagot ng gusto kong isagot. Minsan yes or no lang ang gusto nyo isagot ko ron. I-file nyo kaso. Ipinail ngayon ng Department of Justice sa ilalim po nitong si Justice Secretary Boying Rimulya. Ay nang ma-file po yung kaso. Binigyan siya ng sampina. Ayaw lumutang. Ang Kongreso, binigyan din siya ng imbitasyon. Ayaw lumutang. Naging sampina. Hindi pa rin lumutang. Ano talagang intensyon? Magtago. Diba? Kaya inaabot ng kantyaw. Meron ba ikasanop ka nagtatago? Diba? Hindi ka nga makakarating sa langit kung hindi niya bibigyan ng bendisyon Pagkatapos ngayon nagtatago ka. Marami pong follower. Ito pong si Apollo Kibuloy. At ito ayon do sa dalawa niyang masigasig na nagtatanggol. 8 milyon daw po sila 8 milyon Alam niyo po ba yung maisog? Karamihan ng umaattend doon miyembro po ng KOJC Alam na alam mo kasi 1 kilos, 1 kanta, ganun. Alam na alam mo, pag nababanggit yung pangalang Apollo Kibuloy, talaga naghihiyawan Hostisya! Hostisya! Ganun. Yung 300 upuan, hindi po mapuno Paano nila ngayon pupunuin ng EDSA? 8 milyon? Sobra-sobra yon. Aabot po yan hanggang Makati. Bakit kanyo? Yung pong EDSA Revolution, ng panahon ni Cory Aquino, sa panawagan po ni Jaime Cardinalsin, Cardinal Jaime Cardinalsin, prayer. Dumating po yung Atom, August 21 movement. Doon po sa Akcheter, sa Cubao. Nandun po ako Pinanunod ko, si Butch Aquino. Sa Malangit Nawa. Pababa sila ron. Sinalubong sila ng mga estudyanteng galing sa mga Catholic schools. Sinalubong po sila ng mga aktivista. Although 3 paksyon yung aktivistang yan. 3 paksyon yan. May Marxist, may Leninist, may Maoist. Diba? Na hanggang sa nanalo nga po si Cory, na iluklok bilang Pangulo. At nung nanunumpa na si Cory Aquino, ay nagkakasilusan yung 3 paksyon hanggang sa bandang huli. Nagkahiwa-hiwalay na nga. May namatay pa nga, namatay pa si Popoy Lagman, si Romulo Quintanar. Diba? Namatay. At si Jose Maria Sison na nakakulong noon, pinakawalan. Ayun, pumunta sa The Netherlands. At doon na rin namatay. Ngayon, dito ngayon sa kaso ni Apollo Kibuloy, pupunta sila sa EDSA at lulusubin nila ang Malacanang. Yung 100,000 nga lang wag na yung 8 milyon. O 1 milyon. Yung 100,000, pagka nakabuo sila niyan
Mararamdaman na yun. Sa dami ng marites ngayon, nung araw, nung EDSA Revolution, ususero ang tawag sa kanila rin, usisero. Ngayon, marites. Ngayon, mga kababayan natin, aakma sila niyan. Aba, baka papayag ba si Bongbong Marcos noon? Yun nangyari sa tatay niya noon, na nilusob ang EDSA ng mga tao hanggang sa siya ay mapatalsik. Papayag ba naman si Bongbong na maulit yun? Hindi. Huwag sila magkakamali dahil pagka nanggulo sila riyan, act of rebellion na yan. Diba? Illegal assembly yan. Maaaring mauwi pa yan sa economic sabotage. Bakit? Abay, titigil po ang trabaho dyan sa Makati, Pasig. Mawala ng hanap buhay ang mga korporasyon dyan. Ididemanda sila dyan. Diba? Ay yung armed forces, kumumurahin nila, katulad ng ginagawa nila doon sa Davao, na minumura nila yung mga kapulisan doon. Pati yung abogado ng KOJC dyan nakikipagdebate dito kay General Torre. Magagawa ba nila sa EDSA yun? Sa totoo lang kung nung 1986 revolution, nakialam lang si Malabanan, yung humihigop ng mga Poso Negro, baka hindi dumami tao dyan Di ba? Mga kababayan natin yun biro lang naman natin yun yung kay Malabanan. Huwag kayo magagalit. Anyway, yan naman commercial pa yan, advertisement. Biro-biro yung totoo. Huwag niyong gagawin yan. Kung gusto niyo naman talaga at kayo nagpipilit, gawin niyo na. Bukas na bukas din. Para naman may mapanood kaming masaya. May mapanood kaming exciting. Di ba? Baka naman nanduduro lang kayo. Duro-duro lang. Yung maisog nyo nga asa na ngayon. Sabi nyo, ipupunuin nyo yung Intramuros, yung Liwasang Bonifacio, pupunuin nyo. Mapupuno nyo yun Yung pala na may istambay ang karamihan doon. Sana nilusob nyo yung Malacanang. Baka mapagaya kayo sa Lapi ang Malaya. Noong 1967, ito si Valentin de los Santos ng Lapi ang Malaya. Nilusob ang Malacanang, mga kulto na naniniwalang sila ang dapat mamuno sa bansa. Agawin nila ang gobyerno ni Marcos noong 1967. 2 taon. Pagkatapos ng eleksyon noong 1965. Ngayon, ganun din. 2 taon pagkatapos ng 2022 election. Igagaya nila sa Lapi ang Malaya. Yung po ay 32 ang namatay doon. 32. Walang may anting-anting daw. May itak at sibat na kawayan lang Ngayon gagawin nyo yan, di magkasubukan na. Kami manunood. Total televised naman sigurado yan Sige nga. Ang mga manunood naghahamon. Sige, para may mapanood naman kami. Di ba? May mapag-usapan. Gumaya kayo sa Lapi ang Malaya. Kung hindi kayo talaga mapipigilan, kung hindi nyo naman gagawin yan, manduduro kayo. Nanduduro lang kayo. Tingnan natin kung maduro nyo yung chief PNP natin, si Marbil. At itong si Nicolas Torre. Nasabi nga ni basta sasampalin niya. Nagawa ba? Naku, Diyos ko. Baka naman may mangyaring hindi dapat. Kung sasampalin niya yung isang general, huwag. Anyway, mga kababayan natin, tigil muna tayo at dugtungan natin ito sa susunod na araw. At sana, mag-subscribe kayo. Tandaan nyo Bakas. Ayan, Bakas at Alingaw-ngaw. Ito po ang inyong kabakas, Kokoy Alano, na nagpaparami pa ng kakwentuhan. Kaya, kung tayo 5, 10,
20, 30, hanggang 50. Makarating tayo. Kwentuhan tayo. Ayos na yan. Pero, subscribe kayo. Para naman, ika nga meron tayong konting pampatayo ng kwelyo. Okay? Maraming salamat. Sa muli, Kokoy Alano, Bakas at Alingawngaw. Salamat po.